poong Jesus Nazareno. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairi. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sa araw na ito, ginugunita po natin ang kapistahan ni San Roque. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagkauliran at pag-aampon ng mga banal ay inilaan mo para ang kahinaan namin huwag humadlang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan. Ipagkaloob mong kaming nagpaparangal sa pagsilang ni San Roque sa kalangitan ay makadulog sa iyo sa pagtalunto namin sa kanyang pinagdaanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kanyang kasuklam-suklam na gawain. Sabihin mong ipinasasabi ng Panginoon sa kanyang Diyos, Ikaw ay mula sa Kanaan, Amoreo ang iyong ama, at Heteya ang iyong ina. Nang ikaw ay silang, hindi ka pinutulan ng pusod, ni pinaliguan, ni kinuskus ng asin, ni binalot ng lampin. Walang nag-ukol ng panahon upang gawin sa iyo ang isa man sa mga bagay na dapat gawin. Wala man lamang naawa sa iyo, basta ka na lamang inilapag sa lupa nang ikaw ay isilang. Nadaanan kitang kakawag-kawag sa sarili mong dugo. Sinabi ko sa iyo noon na mabubuhay ka at lalaking tulad ng mga halaman sa parang. Lumaki ka nga at naging dalaga. Maganda ang iyong dibdib. Mahaba ang iyong buhok. Ngunit ikaw ay hubad. Nang madaanan kita uli, nakita kong ikaw ay ganap ng dalaga at ibinalabal ko sa iyo ang aking kasuutan upang matakpan ang iyong kahubaran. Nangako ako sa iyo ng buong katapatan. Nakipagtipan ako sa iyo at ikaw ay naging akin. Pinaliguan kita. Nilinis ko ang dugo mo sa katawan at pinahiran kita ng langis. Dinamtan kita ng may magagandang burda at sinuutan ng sandalyas na balat.
Binalot kita ng pinong lino at damit na seda. Sinuotan kita ng pulsera sa magkabilang braso at binigyan ng kwintas. Binigyan din kita ng hikaw sa ilong at tainga. Pinutungan kita ng isang magandang korona. Nagayakan ka ng alahas na pilak at ginto. Ang kasuutan mo'y pinong lino, piling seda, at telang nabuburdahan ng maganda. Ang pagkain mo yari sa pinakmainam na harina. Pulot pukyutan at langis ang iyong inumin. Lumaki kang walang kasing ganda at nalagay sa katayuan ng isang reyna. Natanyag sa lahat ng bansa ang iyong kagandahan, pagkat lalo itong pinatingkad ng mga palamuting iginayak ko sa iyo. Ngunit naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ano pat nabuyukan sa pagiging patutot at ang sarili mo'y ipinaangkin sa lahat ng makita mo. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ako ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Sa sandaling ipatatawad ko ang lahat mong kasalanan. Matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pag-ibig na may kapal ay tunay na walang hanggan. Galit ng Diyos ay naparang, pinatawad niya ang tanan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba, sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Galit ng Diyos ay naparang, pinatawad niya ang tanan. Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Galit ng Diyos ay naparang, pinatawad niya ang tanan. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Galit ng Diyos ay naparang, pinatawad niya ang tanan. Magsitayo na po ang lahat. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumairin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamagitan ng tanong na ito, na ayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan ito? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila. Meron namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo pong lahat ay nagtitipon sa misang ito ngayong araw ng Biyernes, araw na inilalaan po natin upang tayo ay magpasalamat, magpuri sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na Senyor. Mga kapatid ng Diyos, at ang pagtitipan ng lalaki at babae ay kailanman nasa Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, kahit anumang kadahilanan, ang paghihiwalay ay hindi nilalang ng Diyos. Pero wag natin bigyang pansin lamang ang paghihiwalay sa loob ng kasal. Siguro mas magandang bigyang pansin natin ngayong gabi kung paano natin mapapatibay ang ating relasyon sa ating pamilya, kung paano nating mapapatibay ang relasyon ng mag-asawa. Tandaan natin mga kapatid, na ang pag-aasawa ay isang desisyon. At kasama sa desisyon na gagawin natin sa buhay pag-aasawa ay yung tinatawag nating pangako. Di ba kapag ang lalaki at babae kinakasal, sila ay nangangako sa harapan ng Diyos. At ano ang kanilang pangakong ginagawa sa harapan ng Diyos? Na sila ay magsasama sa tuwa at lungkot, sa sakit at tuwa, hanggang sa dulo ng kanilang buhay. Pero mga kapatid, ang pagsasama na ito na pinapangako natin sa Diyos
ay dapat pinagdadasalan, pinagninilayan, at tunay na pinag-iisipan. Sa panahon po natin ngayon, tila napakabilis po ng lahat ng bagay. Minsan nga, nabanggit ko po sa inyo, magkakilala lang ngayong gabi, bukas kinasal na, sa makalawa, hiwalay na. Napakabilis. Pero ang pagsasama ay hindi lamang nagpapatungkol sa isang araw. Ang kasal ay hindi lamang nagpapatungkol sa isang araw na selebrasyon, kundi ang kasal ay nagpapatungkol sa pagsasama hanggang sa dulo ng inyong buhay. Kaya dapat, kung tayo ay nag-iisip na pumasok sa buhay pag-aasawa, dapat nandoon ang pagninilay, pagdarasal, at paglapit ng gabay sa Diyos. Pangalawang bagay, may mga pagkakataon na ang dahilan ng paghihiwalay ay hindi pagkakaintindihan. At mahalaga na sa bawat pagpasok natin sa relasyon, maunawaan at maintindihan natin na ang bawat isa hindi perpekto. Ang bawat isa may limitasyon. Ang bawat isa may kahinaan. Kaya nga pag nagkakasal po ako, kapag nababanggit ko ang bagay na ito, ang lagi kong halimbawang binibigay ay ganito. Sinasabi ko sa mag-asawa, baka mamayang gabi lamang, pagkatapos ng kasal, magsisi ka. Kasi yung misis mo, chismosa pala. O kaya yung mister mo, napakalakas pala maghilik. May kakulangan, may limitasyon, may kahinaan. Pero kung tatanggapin natin ang limitasyon at kahinaan, matututo din tayo na magpatawad. Ang nagpapaganda sa isang relasyon ay hindi ang pagkawala ng away at gulo, kundi ang nagpapaganda sa isang relasyon ay ang presensya ng pagpapatawad. Uulitin ko ha, ang nagpapaganda sa isang relasyon ay hindi lamang ang kawalan ng gulo, away at pagtatalo, kundi ang nagpapaganda sa isang relasyon ay ang presensya ng pagpapatawad at pagtanggap sa kahinaan ng isa't isa. At panghuli, ano ba ang pundasyon ng isang relasyon? Mas magandang tanungin, sino ba ang pundasyon ng isang relasyon? Hindi lamang ang pagmamahalan. Hindi lamang ang pagmamahalan sa isa't isa. Kundi ang pundasyon sa isang relasyon ay walang iba kundi si Jesus. Dahil kung ang pundasyon sa isang relasyon ay si Jesus, hindi ka na maghahanap ng iba. Kung ang pundasyon sa isang relasyon ay si Jesus, hindi mo na mapapansin ang kakulangan at kahinaan, kundi ikaw mismo ang magiging lakas ng isa't isa. Mga kapatid, hindi ho perpekto ang buhay pag-aasawa. Hindi ho madali ang buhay pag-aasawa. Pero baka sabihin ng ilan, paano ka nakakapagsalita niyan, Father? Wala ka namang asawa. Di ba? Pero sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, may mga taong hindi lahat tatanggap ng buhay pag-aasawa. Pero ang lahat may kakayanang
maging pundasyon si Jesus sa kanilang buhay. At kung may kahalagahan na ang pundasyon nila ay walang iba kundi si Jesus, may kakayanan din silang magdesisyon ng tama. May kakayanan din silang magpatawad ng kanilang kapwa. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, pinapaalala sa atin ang kahalagahan ng ugnayan natin sa isa't isa. Higit sa lahat, ipinapaalala ni Jesus ang kahalagahan ng pagtitipan sa harapan ng Diyos. Kahalagahan ng pag-aasawa. At ang kahalagahan ng pag-aasawa ay isang desisyon na pinag-iisipan, pinagdarasalan. Dahil ang bawat isa ay may kakulangan. At kung ang bawat isa ay may kakulangan, dapat ang bawat isa din may kakayanang magpatawad. At ang kakayanang magpatawad, nagmumula kay Jesus. Kaya mga kapatid, ipagdasal natin ang ating pamilya, ipagdasal natin ang ating mga magulang, ipagdasal natin ang mga kaibigan nating nagbabalak mag-asawa. Ipagdasal natin ang ating mga kakilalang may asawa. At para sa mga may asawa, ipagdasal ninyo ang isa't isa na kayo ay mananatiling tapat dahil kailanman nasa puso niyo si Jesus. Nananatili kayong tapat dahil ang pundasyon ng inyong ugnayan, ng inyong relasyon, walang iba kundi ang mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nakikilahok sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay ang mga asawa at may bahay. Ialay natin ang ating mga panalangin ngayon para sa magulang at mga anak. Ang ating panalangin, Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang simbahan naway tunay na maituro sa kanyang mga miyembro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatili magkasama sa banal nilang buhay, may asawa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas naway magpatupad ng mga batas at tuntunin na nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga dumaranas na mga pagsubok sa kanilang buhay may asawa na may makatanggap ng biyaya na makapagsumikap isabuhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at paghihiwalay naway makatagpo ng suporta at pangunawa sa kanilang kapwa-tao sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga yumao nating mga kamag-anak at kaibigan, naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Diyos ng pag-ibig, nilikha mo kaming lalaki at babae upang ipagpatuloy ay iyong gawaing lumikha. Ang pagmamahal namin sa isa't isa, naway sumalamin sa iyong pananahan sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa paghahain inihanda, ngayong si San Roque ay ginugunita. Pagkalooban mo kami ng pagpapala ng kapayapaan at kaisahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbungang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kadakilaan mo, Osana sa kaligtasan, pinabalang ng karirito, sa ngalan ng Panginoon, Osana sa Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Atin pong awitin ang panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Hinihiling po namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ngayong ginugunita si San Roque ay magpabanal nawa sa aming kalooban upang kami pagindapating makasalo sa iyong sariling buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.